Ang boring naman ng araw na ito. Andyan kaya si Andy sa bahay nila? May ichichika pa naman ako sa kanya. Sana nga nandyan siya. Mapuntahan nga. Ande, andyan ka ba sa bahay niyo? Ako, itong tao na ito. Alam mo yung kahit nandyan lang yan siya sa bahay nila, hindi yan siya sumasagot. Nagpapabingi-bingihan. Meron pa naman akong ichichika sa kanya at siguradong matutuwa siya. Oh, halika, pasok ka, pasok! Ande, andyan ka pala. Sarap naman ng buhay, pahiga-higa ka lang. Halika, magkape tayo. Pumasok na ako kasi wala naman sumasagot sa pagtataupo ko. Andyan ka lang naman pala, nakahiga. May ichichika ako sa iyo. Hoy, Andy. Mukhang masaya ka dyan sa kaka-text mo. Siguro may afam ka na rin dyan. Mukhang busy ka dyan. Alam mo ba, may ichichika ako sa iyo at siguradong matutuwa ka. Ano na naman yan? Oo. Kilala mo ba yung anak ni Aling Poreng, di ba? Yung bunso. Ay, di ba? Kaibigan natin iyon. Ay, oo, si Elsa. Oo, si Elsa nga ba yun? You know what? Oh, wow. English yun, ha? Paano yun ulit? You know what? O, di ba? English yun, ha? English. Kung hindi mo tatanungin, nakapag-aral din ako. Oo. Ano nga bang natapos mo at mukhang magaling ka mag-English? BS Mechanics, Major and Welder. Oh. Ay nako. Yung anak ni Aling Poreng na bunso, na kaibigan natin, na tunay, best friend ba? Best friend. Buntis daw nung ikinasal. Wow! Hoy! Talaga ba? Oo, buntis na nang ikinasal. At alam mo ba? Hindi ko pa alam. Oo, sigurado hindi mo pa alam. Alam mo ba na ang napangasawa niya ay businessman? Wow! Saan mo naman nakuha ang impormasyon na iyan? Yes, businessman. O, di ba? Tapos, hindi lang businessman. Nagmamayari pa daw ito ng isla. Wow! Taga-saya ba yung napangasawa niya? Sa Mexico daw. Isla, basta malaking isla daw doon sa Mexico. At yun ang kaniyang napangasawa. Kaya napakayaman. Ay naku, engrande nga ang kasal. Oo, engrande talaga. Wow! Ikaw ba naman makapag-asawa ka ng mayaman, hindi ka magpapakasal ng engrande, di ba? Pero ang malaking issue kasi doon, at yun ang mga sinasabi ng mga nag-a-attend ng kanyang kasal. Eh bakit? May plano naman pala siya magpakasal. Bakit hinintay niya pa na mabuntis siya? Di ba? Alam mo naman, dito sa Pinas, usong-uso ngayon yan. Yung mabuntis ka muna bago ka magpakasal. Ganyan yan dito sa Pinas. May plano naman na magpakasal. Bakit hintayin mo pa magpabuntis ka? Eh, ahead of time, kung gusto mo talaga na magpakasal ka at alam mo naman talaga kung gusto mo talaga yan siya at kung makilala mo na rin naman siya ng lubusan, bakit hindi mo pa siya pakasalan, di ba? Huwag mo lang hintayin na mabuntis ka. Kasi dito sa Pinas, napaka-big deal talaga iyan. Na yan, katulad yan, na nabuntis, tapos magpapakasal ka. Kaya,
marami talaga yung mga haka-haka, marami mga sabi-sabi. Oo, yung mga mismo mga bisita mo na na inimbita mo. Yun pa yan ang mismong magpapakalat ng chismis. O kaya, kung may plano na rin naman magpakasal, ito ha, tulad sa'yo, kung may plano ka rin naman na magpakasal, wag mo lang hintayin na makabuntis ka. Kilala mo naman na siya. Nagmamahala naman kayo ng lubusan. Magpakasal na kayo, magplano na kayo ahead of time. Wag nang hintayin pa na mabuntis mo ang iyong girlfriend bago mo siyang pakasalan. Kasi yan ang nakakahiya dito sa atin sa Pinas. Ay siya, sige, may naalala ako. May gagawin pa pala ako sa bahay. Uwi na ako. Diyan ka na, mukhang busy ka dyan. Kakatext mo. Sana sa sunod ikaw naman ay ikasal sa AFAM. Ay siya, sige.